Hello everyone! Welcome to Tarot with Chiba. So, pasensya na po kayo, ngayon na lang ako ulit nakapag-video dahil kagagaling ko lang po ng sakit. Nagkaroon ako ng cold. So, pasensyahan nyo na rin po yung aking boses. So, in this video, we would take a look at your 2026 astrology and we will end with a tarot reading. But this reading is for Gemini. And before we begin, please remember that this is a general reading and not a personal one. Of course, take only what resonates with you and leave the rest. And napaka-importante po na sabihin ko to sa inyo. If you are interested in a private reading po, the link is in my bio. The Healing Tarot.nas.io. Also, please be aware of scammers. I will never personal message or approach anyone to offer a reading po. Okay? Kaya mag-ingat po tayo sa mga scammers. And let's begin with your Astrology 2026, which is the sign of Gemini. Okay. So, sa iyong 2026, babanggitin ko muna yung mga planetang malakas ang influence sa'yo. So, nandyan si Venus, si Mercury, si Sun, si Jupiter, and yes, pero mas malakas sa'yo si I think si Venus. Let's see. Okay, so si Venus and Uranus, nandyan din pala si Uranus, no? From March, papasok sa'yo ang dalawang planetang ito. To be exact, it's on March 23 to April 26. So, this is the time to face ng medyo difficult, no? Sa time na to. So, parang lesson learned to sa'yo. Itong pagpasok ng dalawang planeta nito sa iyong house. And also, dahil matatapos na rin yung 7-year cycle mo, Gemini, sa iyong personal reinvention, expect mo na may mga pagbabago sa'yo. Pwedeng magpalit ka ng iyong physical na na itsura, or pwede rin na may mga pagbabago sa iyong pagkatao, no? And kung paano ka mag-show up sa sarili mong mundo or sa ibang tao, no? Ay ito ang influence sa'yo ni Venus and Uranus. And si Mercury naman ay nandyan din sa'yo around May 17 to 21st, malakas ang influence sa'yo nito. And si Mercury during this time is kasama niya si Sun. So, Sun is about individuality. Yung ego natin, yung pride natin, magiging aggressive ka, medyo magiging aggressive ka sa part na to, magiging possess ka sa pera, no? Pride mo sa buhay. Parang medyo dramatic ka when expressing your authority, no? Sa iyong buhay. During Mercury together with Sun. So, January 30 naman, nandiyan si Jupiter pa rin sa iyong sign. Si Jupiter ang mag-boost ng iyong charm para ma-feel mo na you are more visible to the world, no? So, by July, nandito yung mga opportunity mo dahil kay Saturn din. Until October. Pero si Saturn is about discipline sa career. Para kay Saturn there is no shortcut to success. But, to build your foundation, no, for decades para sa matagalang panahon, no, this is the right time na i-build mo siya, no, i-build mo siya para talagang tumagal, no, especially sa iyong career. So starting in June, as Jupiter is more into Cancer, which is yung iyong second house of income, may opportunity kang matatanggap ng mga job offer or kaya mas mataas na income, no? During this time. So, November naman, may mga pagdadaanan ka ng mga bagay na parang nagpapagulo ng isip mo, no? Sa November. So, parang social rebrand, no? Kasi si Saturn and Neptune in Aries, ang magbibigay sa atin ng energy or magfo-force sa atin para alisin yung mga taong hindi na natin kailangan at palitan ng mga tao, magpupush natin na
na tuparin natin yung mga gusto natin or pangarap natin, no? So this year is probably your healing era. And then ito yung year na magbi-build ka ng sarili mong foundation, no? So keep in mind na kung magtatayo ka ng sarili mong career or sarili mong negosyo, kailangan nakalinya ka sa inyo kung ano talaga yung iyong passion. So, as Gemini, malakas ang magiging para bang magiging influence mo sa mga media, ganyan, about yung ini-express mo yung bagay na gamit ang iyong bibig, no? Parang communication kasi ikaw eh. So, yun nga, this year is your healing era. Pag-iisipan mo munang mabuti kung ano yung mga decision mo at alisin ang mga bad habits mo noon para mas mabilis ang pasok ng mga opportunity and luck sa'yo within 2026. So, good luck sa'yo, Gemini, and that's your astrology reading for 2026. And let's move to your tarot reading. So, dito naman tayo sa tarot reading mo. So, in 2026, bibigyan kita ng energy mo, kung ano yung energy mo, at kung ano yung energy na papasok sa'yo within 2026. So, first, bibigyan mo na kita ng Oracle Energy card mo, and then susundan natin ng tarot card, ika-clarify natin, and then last is yung angel advice mo. Hindi na ako magpo-post ng picture para dire-diretso na po tayo. So, first, this is your Cosmic Energy Oracle card for Gemini. Gemini, please. 2 more, please. Okay. So you have peace, you have freedom. Wow. Abundance. Wow. So Gemini, you have freedom, peace, and abundance. So first, you have freedom comes from inner mo. So kung mas maganda yung meron kang peace sa sarili mo mismo, ito nga yung peace mo, may peace ka, no? Para magkaroon ka ng iyong sariling inner freedom, no? And then once you combine these two, which is free and peace, you're gonna have a great abundance, no? Ito ang abundance mo. So abundance comes from inner fulfillment and outer effort, no? So napakaganda ng iyong energy for 2026. Wow. Grabe, no? Freedom, peace, and abundance. Wow. So nice lang talaga, Gemini. Alright, so let's move to your tarot card. So, first your energy, and then later on, we'll move to your energy towards you. Alright? Energy of Gemini, please. Energy of Gemini, please. Ang daming binigay agad. Okay. Alright. You have 6 of Wands. You have 2 of Swords. Okay. So, sinasabi dito ni card talaga is about be free for your for all of your past, no? Past, because you have death, no? So, kailangan wag ka muna masyadong i-let go mo yung mga past mo, kasi nandito si Two of Swords. Si Two of Swords kasi is may hawak siyang 2 swords na nakaganyan, tapos may blind siya. So, ibig sabihin yan is i-let go mo. I-let go mo yung past mo na hindi na nakakatulong talaga sa iyo, no? Kasi in 2026 mabilis tatakbo ang kabayo, no? Para magkaroon ka ng freedom, magkaroon ka ng peace, and then abundance. So kailangan mong i-let go itong mga nakakabigat sa iyong pakiramdam or nakakabigat sa iyong energy, no? Kasi nakalagay talaga rito yung bigat ng iyong dinadala at the moment, no? Ito yung energy mo kasi. So, let me clarify the 6 of Wands for you. 6 of Wands. Kasi 6 of Wands is about
earning your success, no? Parang progress siya. Kailangan magkaroon ka ng confidence sa sarili mo, no? This is a public recognition. So, parang ang ipinapakita dito is parang in social life mo, parang merong kang mabigat na dinadala, no? Mabigat na dinadala. Let me show you one more time. No, mabigat ang iyong dinadala sa iyong social, which is kailangan i-let go mo to kasi ikaw yung sign na magaling ka sa sa komunikasyon. So ibig sabihin magaling ka sa social environment, no, or let's say natin ng social industry. Okay, let me clarify your 6 of Wands, please. 6 of Wands. Naka-reverse. Okay, negativity, no? Iwasan mo masyado mag-isip about sa mga nasa paligid mo, no? Kasi naka-reverse siya. You have the Chariot na naka-reverse. So, this means is be authentic, no? Maging totoo ka sa mga bagay, sa sarili mo, maging totoo ka kung paano mo i-express yung iyong knowledge sa ibang tao, no? Kasi lack of confused ka eh. Lost ka dito sa part na to eh. Lost ka. No? Yung mga tarot reader, alam ang the Chariot kapag naka-reverse. So, this is about unsuccessful na parang unsuccessful na position, no? Position sa iyong kung saan ka man ngayon, kung ikaw ay sa career mo or sa trabaho mo or sa family mo, parang you feel lost, no? And negativity lang yung naiisip mo. So alisin mo ito, palitan mo ng positive lang, no? You really need freedom and peace, no, sa iyong sarili para mas maganda yung ma-express mo ng maayos yung mga talent mo sa pagkikipagkomunikasyon sa ibang tao. Okay, so one more clarification for your energy. See, teamwork. You have the Three of Pentacles, which is reach out for the help you need when you need it. Kung kailangan mo. But kailangan mo magkaroon ng teamwork sa ibang tao, no? Kailangan mong intindihin mabuti, mag-open ka ng communication ng talagang totoo, no? Totoo. Kasi having peace or freedom in our life, kailangan muna natin unahin sa sarili natin. Kapag hindi tayo nag-express ng ating authenticity, no? Ang kapalit nun or balik nun sa'yo is hindi din totoo, no? So, parang niloloko mo lang yung sarili mo. So, kailangan mo talaga mag-express ng kung ano yung totoo. Ano yung totoo para sa'yo at ano yung totoo para sa ibang tao. Okay, Gemini? Because meron kang abundance na naghihintay sa'yo ng 2026, no? So, yun lang ang gagawin mo. So, tignan natin kung ano yung energy ng iyong papasok sa iyo. Gemini, energy towards Gemini, please. Okay. You have the Devil card. Okay. One more, please. Alright, so you have the Devil, you have Four of Cups, and you have the Ten of Pentacles. So, dito is, yun nga, kanina meron kang death, no? You might be dealing with Capricorn, Cancer, and Scorpio. No? So, si Devil kasi is about, materialistic, no? Materialistic, parang material lang ang habol mo, no? Ang habol mo ngayon sa iyong, sino ba ang hindi? Diba? Lahat naman tayo. Pero, to be able to get your abundance, no? Inner abundance, fulfillment, and everything, nandyan na yan eh, no? Siguro, mas unahin muna natin yung pagiging tayo talaga, no? Bago natin. Minsan kasi sa sobrang gusto natin makuha yung mga, ma-obsess tayo makuha yung mga material na bagay. For example, income, no? Malaking income, power, yung power mo, kung ano ka bang sitwasyon sa iyong buhay.
No, minsan kailangan natin maging down to earth sa sarili natin, no? See? Para sa kanya is not enough. When you have 4 of Cups, it's not enough. Hindi ka satisfied sa mga nasa yung 4 of Cups kasi binibigyan na siya, nasa harapan na niya. Pero sorry. Si 4 of Cups kasi parang binibigyan ka na, no? Binibigyan ka na ng cups, nasa harap mo na yung cups, pero hindi mo pa rin tinatanggap. Parang, it's not enough. I want more. No? Parang ganun yung iyong energy na, na papasok sa'yo eh. So, be mindful lang na, no? I-appreciate natin kung ano yung meron nandyan sa atin, no? And then, you have 10 of Pentacles, which is hindi siya 9, hindi siya 10, no? This is about root, security, family. This is about recognition, success, no? So, ito siguro yung sinasabing abundance mo. Kapag once na nahanap mo yung sa sarili mo yung freedom at peace, no? So, look. No? Ito yung yung kailangan mong munang alisin bago pumasok yung yung talagang 2026, no? That's gonna be on February 17th. So, i-let go mo muna itong mga to, no? Kung ano man yung bumabagabag sa'yo at bakit no? Yung mga bad habit mo. Ito yung sinasabi na may mga bad habit ka eh. Siguro hindi mo napapansin yan sa sarili mo. Pero, try to use your intuition, no? Kung ano ba yun para ma-achieve mo yung 10 of Pentacles mo. Kasi meron kang 10 of Pentacles or 10 gold coins, no? So, let me clarify your Devil card. I'm gonna use other card for you. Anxiety. No. It's about past to, sa past to. Kung ano yung medyo na ka dito. So, let me see. You have the 10 of Swords. Puro swords talaga. This is about past. Okay. Bottom of the deck, you have the Hierophant. This is your past. So, sa past mo, meron kang pinagdaanan, no? Hindi ko masasabi kung ikaw to or energy na pumasok sa'yo. Pero, obviously, ito yung nagpa-anxiety sa'yo. Ito yung nagbigay sa'yo ng parang stress, no? Para nagpabigat ng pakiramdam or loob mo, no? Might be your relationship or sa work, no? And then, ito yung parang naging ka dito naging medyo selfish ka ng dito kasi parang talagang tinignan mo yung material na bagay, no? Yung obsession mo sa material na bagay. Kaya, ayan, heartbreak. Hindi naman heartbreak kasi hindi naman 2 of Swords. Pero ito yung nagbigay sa'yo ng parang anxiety, para na-depress ka ng konti, no? Tanggalin mo to. Because, ito meron ka ritong main card Meron ka ritong freedom and peace. Ito yung kailangan mo. Ito yung kailangan mo na binibigay sa'yo ni universe na energy. Kaya lang, hindi to papasok sa'yo, hindi papasok si abundance sa'yo, hindi papasok ang freedom, peace, and abundance sa'yo kung nandito ka pa sa sitwasyon na to, no? Kung nandito ka pa sa sitwasyon na to. So, maganda talaga na alisin mo muna to. Alisin mo muna to lahat na to para magkaroon ka ng the star. See, lumabas si star mo kanina. Alright? So, bibigyan kita ng angel advice mo. Angel for Gemini, please. Angel message for Gemini, please. Alright. Release and surrender. Release and surrender. Okay? We shower you with blessings of our radiant love. Open your arms and release the challenges that you've held tightly gripped within your hands.
Open your hands, arms, and heart to our love and assistance. O, di ba? I-release mo nga. Yun yung talagang words na kanina ko pa hinahanap. I-release mo. Bitawan mo. No? Alisin mo. No? And that's your reading for 2026 Gemini. I hope you like it. And see you on my next video.